Hey guys, what's up? Hope Manalo. Welcome back to my channel. And ngayon, we'll be discussing something that I ordered online. So, I got this one here. This is a Class A acrophobic dual pipe canister na bala kong ilagay dito sa ating CLC. So, this is how it's going to look like. Okay? Yan. So, dyan. Papalitan natin yung stock just to, have a look and feel kung ano ba ang tunog nung ating CLC kapag merong upgraded canister. So, this is cheap. This is very cheap. Pero I doubt that it's going to sound as good as the Orions and the M Customs and the other exhaust na available sa market. So I got this sa Shopee for 2,500 I think, and comes with these accessories, yung spring niya, spring, meron siyang screw, meron siyang, I don't know what this is, parang it's a bracket, pero definitely I'm going to need a bracket pa para dito. So I'll be heading out and hahanap tayo ng shop na makakagawa ng mid pipe para sa CLC natin. So steady lang kayo, sama ko kayo sa labas. Yan guys, kung nakita tayo rito na shop na pwede natin paggawan nito, ayan. Pangalan ng shop mo, brother? Dong's Muffler Shop dito sa may NHA Road. Dito lang, malapit lang to dito sa amin. So eto, babaklasin na yung tambucho natin. Ayan, tinanggal na natin to at ready nang tanggalin yung tambucho. Hanap lang tayo ng tornilyo. Yan. Tanggalin natin yan. Tapos gagawa ng mid pipe. Yan, tulog lang maduming stock natin. Yan guys, tanggal na yung stock natin na tambucho. At ayan na siya. Gagawan muna ng bracket ng pagkakabitan ng muffler natin dito. Madumi na rin kamay kung nakihawak ako. So gagawan niya ng bracket para meron ng pagkakabitan itong ating muffler at maisukat kung gaano kahabang pipe ang gagamitin.
days later. Okidoki guys, so tapos na yung pagpapakabit natin ng muffler dito sa CLC natin kay Thor. And one thing I can say is that I am very satisfied with the outcome. Quick backgrounder lang kung saan tayo nagpagawa. Dito tayo nagpagawa kay Dong's Muffler Shop sa NHA Road. Napakalapit lang po sa amin yan. And it cost me around 2,000 pesos for the mid-pipe and installation. So, okay na. Not bad, diba? Not bad. So, yan guys. There you have it. The Acropovic na Class A from Shopee. The twin barrel that measure roughly about 44 centimeters. Pero yung exact pipe niya is, ano ba itong exact pipe nito? So, it's just 33, no? 33 cm yung haba. And then, ito yung ginawa niyang mid-pipe. So, initially, ang gagawin dapat dyan is medyo naka-tilt pataas. Hindi na kami magkakabit ng flat bar. Itong bracket na to, ikakabit na dito sa likod ng ating pillion stand. Kaso sabi ko, ayoko nung medyo nakataas. Gusto ko medyo halos close to stock looking. Yung nakapantay pa rin. Kaya ganyan ang ginawa namin. So, kanya-kanyang taste naman yan. This has twin barrel. And obviously, it has a twin DB killer. Pampahina ng sound ng muffler. So ngayon, ang gagawin natin na sound check is unahin natin na parehong may silencer, isang silencer, and then tatanggalin natin yung both silencer. So, ang sequence na gagawin natin dito sa testing natin would be all the same. Unahin natin yung merong DB killer, and then susunod natin yung isang DB killer lang, at tatapusin natin sa both DB killer nakatanggal. So, walang silencer. We will use the same mic, lapel mic. Ito. Yan, gagamitin natin yan. And approximately 30 inches ang layo from our muffler. Yan, nandito sa bandang likod ng GoPro natin. And of the same level. So, ipapatong natin siya dito sa upuan ko. Okay, so let's go ahead and test it. So ano ang masasabi nyo guys dun sa ating bagong install na canister, muffler, pipe, or whatever you want to call it. Tambucho. Ako, personally, ang masasabi ko is, one, it's good kasi you now have
the presence sa road. Obviously, kaya ako nagkabit ng muffler or ng tambucho kasi maganda naman yung stock eh. Maganda yung stock, maporma, ang ganda ng itsura, gwapong-gwapo. It's just that pag nasa highway na ako, especially sa SLEX, na-experience ko na hindi ako nadidinig. Hindi ko naririnig yung sariling motor ko, what more yung mga motor sa paligid ko. So, nagpakabit ako nito para magkaroon ako ng presence sa road. Kasi hindi nga ako nadidinig eh, mahina yung stock eh. Second, hindi siya kasing ganda ng quality ng Orion or syempre, especially yung M-Customs, no? Sobrang ganda nun eh. Nga lang, medyo tipid pa ng budget ang tito nyo eh. Medyo tipid pa. So, kailangan natin pag-ipunan yun dahil malaki-laking labasan ng cash yun eh. So, for now, this one here will be good for my personal use. Isa sa mga napansin ko rito is that medyo kulang yung lutong. Nakukulangan ako ng lutong. Nagtanong ako sa ating butihing ka-member ng CLC. So, ang sabi lang niya sa akin is that okay naman daw yung mga ganitong Shopee pipe basta make sure na busog sa fiber. So, bibili ako ng fiber and I will put fiber in it para syempre medyo lumutong kahit papaano, lumutong ng konti, magkaroon ng konting base yung tunog niya. Punta naman tayo dun sa mga tunog niya. Let's start with yung both pipe ay may dB killer. I would say hindi siya nalalayo sa tunog ng stock. Malakas siya ng konti, pero halos similar yung sound nilang dalawa. Pag tinanggal mo yung isang dB killer, so may isang dB killer na nakakabit, tapos yung isang pipe walang dB killer, yun yung alam mong iba na yung pipe na nakakabit doon sa CLC mo. Nandun na yung lutong, nandun na yung ingay sa kalye, nandun na yung bass sound. So, ando na yung hinahanap ko. Pag tinanggal mo both ng dB killer, it's just chaos. Sobrang lakas, sobrang ingay. Siguro, matanda na ako. Masakit sa ulo. Nasasakitan ako ng ulo. Kaya sa akin, personally, I prefer yung isa lang na dB killer nakatanggal, tapos yung isang dB killer nakakabit. Hindi ko alam kung mayroong difference between dB killer nakakabit sa itaas na pipe or sa babang pipe. I don't know kung mayroong pagkakaiba kasi magkasing haba lang naman yung pipe niyan eh. Nandun yung ingay, nandun yung presensya sa kalye, pero hindi ganong kasakit ang ulo ko. Also, nung pinaangat ko yung pipe na ganyan, there is a 90% tendency na mapaso kayo. As in, sobrang init ito guys. Walang biro. Kung dun sa stock, merong heat shield. Ito wala. Kaya naman ito, order din ako nito sa Shopee. It's a heat shield. I hope madagdagan to ng protection. Ayan. Kakabit natin dyan. Kahit pa paano, maprotection yung binti natin kasi dami ko ng peklat eh. Kayo, anong masasabi niyo dun sa mga tunog? Dun sa iba't ibang tunog niya? May pagkakaiba ba? Ang hirap kasing i-distinguish dahil video eh. Kasi it's going to be subjective. Depende sa speaker na pinakikinggan nyo or sa headphone. Depende sa pagkaka-record sa microphone ko. Iba pa rin yung personal. Kung gusto nyo marinig to in person, I am more than willing to show it to you at ipadinig sa inyo. Sa mga riders dyan, sama kayo sa mga tambike namin, sama kayo sa mga rides namin. Kung gusto nyo marinig, paparinig ko sa inyo yung tatlong pagkakaiba-iba niya. And sabihin nyo na lang kung ano yung preferred nyo na tunog. Hope may natutunan kayo dito sa video natin. Hit the like button na lang kung nagustuhan nyo. Also, kung meron kayong questions, meron kayong comment, or meron kayong suggestion, sulat nyo lang dyan sa baba, and sasagutin ko yung mga yan. And of course, if you are new to my channel, I would like to invite you to please subscribe to my channel and hit the bell notification for more updates. Again, maraming salamat. Nakakarating kayo dito sa part ng video na to.
Topi Manalo po. Until next time, happy kids. Bye-bye. Oh, sasampay na. Wait lang. Tapusin ko lang to.